Magandang araw po sa inyong lahat. Dear Miss Love, itago niyo na lang po ako sa pangalang Joros. 24 anyos, moreno, sanay sa hirap ng buhay. Isa akong driver ng truck noon bago ako mapunta sa bahay nila Tito Ruel. Kinausap niya ako noon at inalok kung gusto ko raw bang maging driver niya. Pumayag naman ako. Dahil bukod sa malaki ang sahod, ay libre pa ang lahat. May kaya ang mag-asawa. Si Tito Ruel ay edad 47 na, habang mas bata naman ng ilang taon ang asawa nito. 39 pa lamang kasi ang edad ni Tita Samantha. Matagal na rin hindi ko siya nakikita. Dahil sa matagal na rin siyang nagtatrabaho abroad, halos nasa 10 taon na rin. Si Tito naman ay naiwan dito sa Pilipinas. Nag-aasikaso ng negosyo niya. Kilala si Tito Ruel sa pamilya bilang masipag at responsableng lalaki. Pero sa totoo lang, may mga bagay pala akong hindi inaasahang malalaman tungkol sa kanya mula nang tumira ako sa kanya at maging driver niya. Sa una, maayos naman ang lahat. Hatid sundo, errands, meetings. Hanggang sa unti-unti, napapansin ko na hindi pala lahat ng lakad ni Tito ay tungkol sa negosyo. Maraming gabi na hindi siya umuwi. May mga tawag na palihim. May mga amoy ng pabango na alam kong sa ibang babae. Minsan pa nga, nahuli ko siyang inuwi niya ang babae sa bahay nila. Sa totoo lang, naaawa naman ako kay Tita Samantha. Pero hanggat maaari, ayoko namang makialam sa pagsasama nilang dalawa. Alam ko naman na darating ang panahon na malalaman at malalaman ni Tita ang mga kalokohang ginagawa ng asawa niya dito sa Pinas. Halos mag-iisang taon na rin ako dito nung dumating si Tita Samantha. Ako ang sumundo sa airport. Inutusan na lamang ko ni Tito Ruel dahil may importanteng lalakarin daw siya. Doon ko siya muling nakita ng personal. Halos hindi ko na rin kasi matandaan ang itsura ni Tita Samantha. At nung makita ko siya, nagulat ako. Natulala pa nga ako. Napakaganda niya, maputi at sobrang kinis. Yung tipong hindi dinadapuan ng alikabok ang balat. Mahabang buhok niya na may kulay. At kahit 39 na ang edad, tila batang-bata pa rin tong tingnan. "Joros?" tanong niya. "Opo, tita. Ako nga po ito." Sagot ko. "Naku, ikaw na pala yan. Salamat sa pagsundo ha." Sabi niya nang nakangiti. "Grabe, binatang-binata ka na pala. Hindi nga kita nakilala eh." "Kayo nga rin ho, tita eh. Muntik ko na ho kayong hindi makilala. Parang lalo kayong gumanda at parang mas lalo pa kayong bumata eh." "Sus, nambola pa siya oh. Kumustang nanay mo?" "Ayos naman ho, tita. Nasa probinsya pa rin." "Naku, sana makadalaw naman ako dun minsan. Namimiss ko na rin sila." Sa biyahe pa uwi, naging madaldal na siya. May mga tanong tungkol sa bahay, sa negosyo, lalong-lalo na kay Tito Ruel. Kita ko ang paglungkot ng mga mata niya nung mabanggit ang pangalan ni Tito Ruel. Ang lalaking yun talaga, hindi man lamang ako pinaglaanan ng oras para sunduin. Sa totoo lang, Joros, maraming nakakarating sa aking bali-balita. Ayoko lang paniwalaan. Tahimik lang ako noon. Hindi ako nagsasalita dahil ayokong makialam. Pagdating namin sa bahay, hindi agad bumaba si tita. Ramdam ko ang awkward sandali. Mga ilang araw matapos ang pag-uwi niya, doon ko napansin na tila may kakaiba. Madalas siyang nag-iisa. Madalas din silang hindi magkibuan ni Tito, na para bang hindi sila mag-asawang dalawa. Na para bang may pagitan sa kanilang dalawa. O mas tamang sabihing may problema talaga sa kanila. Isang gabing tinawag niya ako. "Samahan mo naman muna ako dito, Joros.
Naiinip na ako dito sa bahay eh. Umupo kami sa labas. Joros, alam kong matagal ka na dito. Tanong niya, 'di ba? Opo, tita. Siguro naman kilalang kilala mo na ang asawa ko. Tumangulang ako. Hindi agad siya nagsalita at tila nag-iipon pa ng lakas ng loob. May napansin ka bang kakaiba habang wala ako? Kinabahan ako noon. Hindi ko kasi alam kung magsisinungaling ba ako o sasabihin ko ang katotohanan. Ang mga nalalaman ko. May mga pagkakataon po, tita. Sagot ko. Parang abala lang po si tito. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi masaya. Alam ko, pinagtatakpan mo siya. Hindi naman ako tanga, Joros. Maraming nakakarating sa aking balita. Maraming nagsasabi. Pero hindi ko binibigyan ng pansin. Doon ko nalaman na marami na rin pala siyang alam. Ang mga babae, mga sikreto, at mga bagay na akala ni tito ay hindi malalaman ni tita. Alam mo bang masakit? Kapag nalaman mo na habang ikaw ay nasa ibang bansa, ang asawa mo dito sa Pinas may babaeng ibang inaalagaan. Hindi naman siya umiiyak habang sinasabi niya yun sa akin. Pero ang nakakataranta kasi, mas mahirap pala at mas mabigat kapag kalmado ang babae. Mula noon, mas madalas ko siyang kausapin. Hindi para siraan si tito, kundi para mailabas niya ang bigat na kanyang nararamdaman. Nagtatanong siya minsan, nagkukwento, nagtatawanan kami. At ako, nakikinig lang. May mali ba sa akin, Joros? Bakit parang ako ang napag-iwanan? Hindi ko alam ang isasagot. Kaya ang ginawa ko, makikinig lang at sasabihin, wala hong mali sa inyo, tita. Kung ako nga lang ho si tito, bakit pa ako mambababae kung napakaganda na ng asawa ko? Tatawa lamang siya. At doon, unti-unti kong napansin na nagiging komportable siya sa akin. At ako, hindi ko na rin napansin kung kailan ako tumigil sa pagtawag sa kanya bilang tita sa isip ko. Isang gabi bago siya pumasok sa kwarto niya, huminto siya at tumingin sa akin. Joros, salamat ha. Buti nandyan ka, sabi niya. Ngumiti lamang ako sa kanya. Sabado nang umuwi si Tito Ruel, gabing-gabi na noon. At hindi ko akalaing aabot sa puntong maririnig ko mismo ang pag-aaway nilang dalawa. Sanay na sanay akong tahimik yung bahay. Pero nung gabing yun, kahit ayoko mang makinig, narinig ko ang away nilang dalawa dahil na rin sa lakas ng boses nila. Mga bandang 11:00 ng gabi, nung umuwi si Tito Ruel, galing labas. Si tita naman ay nasa sala. Hindi ko alam kung ano ang unang sinabi niya pero alam kong galit na galit si tita. Hanggang kailan mo babalak gawin to ha? Sigaw niya. Ano bang sinasabi mo? Sagot ni Ruel. Alam ko lahat, Ruel. Akala mo ba wala akong alam? Nasa US pa lang ako. Marami na akong naririnig na mga ginagawa mo. Pinagbigyan kita. Kasi akala ko baka kaya nagagawa mo yan kasi malayo ako. Pero ngayon na nandito ako, wala bang pagbabago sa'yo, Ruel, ha? Tahimik ako sa kwarto kong nakikinig. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko nga alam kung lalabas ba ako o mananatili. Pero bawat salitang binibitawan nila, parang tumatama rin sa dibdib ko. Matagal na, dugtong ni Tita Samantha. Habang ako nasa malayo, ikaw nagpapakasarap dito? Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi? O ayaw mo lang umamin? Aminin mo na kasi ang katotohanan, Ruel. Tumahimik sandali. Tapos maya-maya, may narinig akong malakas na hampas. Para bang may naitulak o may bagay na bumagsak. Sawang-sawa na ako. Sige, umalis ka. Lumayas ka. At huwag na huwag ka nang babalik dito.
Hanggang kailan mo sa akin itatago na may anak ka sa kirida mo? Tama ba ako, Ruel? Maya-maya lang, narinig ko ang yabag ng paa ni Tito papunta sa kwarto nila. At maya-maya lang din, bumaba ulit siya. Aalis na ako. Malamig niyang sabi. Tapos sumara na ang pinto. Umalis si Tito Ruel. At doon, biglang tumahimik ulit ang paligid. Sobrang tahimik na para bang mabibingi ka. Ilang minuto akong hindi nakagalaw. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero pagkatapos, narinig ko na lang ang mahina at basag na pag-iyak ni Tita Sam. Lumabas ako ng kwarto. Tapos nakita ko siyang nakaupo sa may sofa. Nakadukdok ang mukha niya sa kamay niya. Hindi siya umiiyak ng malakas. Tahimik lang, pero tila mas masakit pakinggan. Tita Sam, tawag ko na halos pabulong. Napatingin siya sa akin. Mapula ang mata, pagod ang muka. Hindi na siya yung babaeng napakaayos at napaka-blooming nung dumating sa bahay na to. Ngayon, isa na siyang babaeng nasasaktan. Joros, sabi niya na paos ang boses. Pasensya ka na. Narinig mo pa. Tumango ako. Hindi na ako nagsinungaling. Ayos lang ho, tita. Pasensya ka na. Hindi ko naman ginusto. Tugtong pa niya. Lumapit ako at umbos sa kabilang dulo ng sofa. Hindi ko siya hinawakan. Hindi ko nga rin alam kung tama bang nandito ako. Ang tagal ko kasi itong pinigilan eh. Ayokong masira ang pamilya namin. Ayokong aminin sa sarili ko na matagal na niya akong niloloko. Pero siguro tama na. Tahimik lang akong nakikinig gaya ng lagi kong ginagawa sa kanya. Pero alam mo yung pinakamasakit? Anya, hindi lang siya ng babae. Bumuo siya ng pamilya. At inanakan pa niya. Doon na ako napatingin sa kanya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ramdam ko ang bigat ng mga sinasabi niya. Tumayo siya bigla. Halika, samahan mo ko. Sabi niya. Saan ho, tita? Tanong ko. Sa kwarto ko. Nagulat ako pero sumunod ako. Pagpasok namin, sinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Umupo siya sa gilid ng kama, huminga ng malalim. Hindi ko alam kung tama to. Pero ayokong mag-isa ngayong gabi, Joros. Samahan mo ko. Tumayo ako sa harapan niya. Ilang hakbang lang ang pagitan naming dalawa. Ramdam ko ang tibok ng puso ko noon. At ramdam na ramdam ko ang kaba. Pero higit sa lahat, tila mas ramdam ko ang pangungulila niya. Samahan mo ko. Kung kaya niyang mambabae, kaya ko naman sigurong gawin yon. Ang manlalaki. Hindi ko alam kung ano noon ang sinasabi niya. Natulala na lamang ako. At siguro, dahil sa matagal ko na ring pinipigilan ng sarili ko, o siguro dahil tao lang din naman ako, kaya hindi ko rin napigilan ng sarili ko nang maramdaman kong unti-unti siyang lumalapit at dahan-dahang idinampi ang labi niya sa akin. Joros, sabi niya ng halos pabulong. Huwag mo muna akong iwan ngayon ha. At doon ako bumigay, Miss Love. Hindi ko ilalarawan ang nangyari. Hindi naman na siguro kailangan. Ang mahalaga ay ito. May nangyari noon sa aming dalawa. Isang desisyong ginusto niya. At ginusto ko rin. Doon kitang-kita ko ang lumiliwanag niyang balat dahil sa kaputian. Ang kakinisan nito. Naiisip ko nga na bakit nga ba nagawa pang mambabae ni Tito Ruel? Kung sa asawa niya pa lang ay wala nang maipipintas. Pagkatapos ng ilang minuto, magkatabi kaming napaupo sa kama. Walang nagsasalita. Hindi kita gagawing panakip butas, Joros. Sabi niya. Hinding-hindi. Tumango lang ako. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari bukas. Basta ang alam ko lang, may nangyari sa amin ng asawa ni Tito. Pagmulat ko kinabukasan,
Nasa kusina na si Samantha. Nakatalikod at nagtitimpla ng kape. Simple lang ang suot niya, pero sobrang ganda. Likaw ulit ang kakinisan at kaputian. Gising ka na pala, sabi niya nang hindi lumilingon. Opo, sagot ko. Lumipas ang mga araw na parang walang malinaw na pangalan ang relasyon namin. Hindi namin pinag-uusapan kung ano kami. Walang label, pero magkasama kami sa umaga, sa tanghali, at sa gabing paulit-ulit na may nangyayari. Hindi niya ako tinatrato na pamangkin ng asawa niya. At lalong-lalo naman ako. Hindi ko siya tinitingnan bilang asawa ng tito ko. Babae siya sa paningin ko. Isang babaeng sinaktan at nangangailangan ng kalinga ng isang totoong lalaki. May mga araw na parang napapansin kong gusto niyang umatras. May gabi kasi na sobrang tahimik niya, na para bang may malalim na iniisip. Pagka ganon, hindi ko siya tinatanong, dahil alam kong mahirap at mabigat ang dinadala niya. Isang beses, narinig ko siyang umiiyak sa kwarto, kaya kumatok ako. Pwede ho bang pumasok? Tanong ko. Sige, sagot niya. Pagbukas ng pinto, nakita kong namumula ang mga mata niya. Naalala ko lang, sabi niya. Si Tito Ruel? Tanong ko. Yung mga taon na inubos ko sa kanya. Hindi ko siya niyakap. Hinayaan ko lang na ilabas niya ulit ang nararamdaman niya. Alam mo, ilang beses kong binaliwala ang kutob ko. Ilang beses kong pinili ang magtiwala kahit alam kong may mali na. Hindi mo kasalanan yun, sabi ko. Ngumiti siya ng mapait. Alam ko, pero masakit pa rin, Joros. Mahirap pa rin tanggapin. Isang araw, biglang bumalik si Tito Ruel. Hindi para manatili, kundi para kunin ang mga gamit niya. Hindi ako magtatagal, sabi niya. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Tumingin siya sa akin at tinapik lang ang balikat ko. Hindi sila nag-usap ni Tita Samantha. Hindi niya sinubukang ayusin ang pamilya niya. Kaagad niyang kinuha ang mga gamit niya at umalis. Wala nang drama, wala nang sigawan. Ang alam ko lang noon, tapos na talaga silang dalawa. Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga si Tita Samantha. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hindi ka naman nag-iisa eh. Nandito naman ako, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Pwede kang umalis kung gusto mo. Ayokong madamay ka. Umiling ako. Aalis din naman ako eh. Pero hindi pa ngayon. Kapag okay ka na. Salamat, Joros ah. Ngumiti ako. Ayos lang. Napangiti siya. At sa unang pagkakataon, yung ngiti niyang yun ay tunay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng mga tao kung malalaman nila ang lahat. Hindi ko rin alam kung hanggang saan kami dadalhin ng sitwasyong to. Ang alam ko lang, mas totoo ang buhay ko ngayon kaysa dati. Sa paglipas ng mga araw, hindi na talaga nagkaayos pa ang dalawa. Hindi na rin bumalik pa si Tito sa bahay. Paminsan-minsan nagkakausap naman kaming dalawa. At doon ko nga nalaman na lumipat siya ng bahay sa probinsya, yung pinagawa niya dati. Doon na raw siya maninirahan. Ayaw na raw niyang bumalik dito sa bahay nila. Yun nga lamang, nabalitaan ko rin na kasama niya doon ang babae niya, pati na rin ang anak nila. At yung bahay na tinitirhan namin ngayon, sa pagkakaalam ko ay balak na nilang ibenta. Napagkasunduan na raw nilang dalawa yun ni Samantha, na ipagbili at paghatian na lamang ang mapagbebentahan. Para walang gulo, para walang away, dahil pareho naman na silang pagod. Nung marinig ko yun, para akong nanlumo. Hanggang isang gabi, nadatnan ko si Tita Samantha na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa kwarto. Naglalagay ng mga damit niya sa maleta. Joros, pasensya ka na kung nadamay ka sa amin ha, sa away namin ng tito mo.
Babalik na ho ba kayo sa US? Tanong ko. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Oo, sa susunod pa naman na linggo, pero inaayos ko na. Tumango ako. Hindi na ako nagtanong pa kung bakit. Kailangan ko ulit magtrabaho. Dugtong niya. At kailangan ko na rin lumayo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa'yo. Hindi ko siya pinigilan. Hindi rin ako umaasa na may sasabihin siyang iba. Pero sobra akong nalungkot nung time na yon. Isang gabi, bago siya umalis, tinawag niya ako sa may sala. Joros, sabi niya. Lumapit naman ako. Nakaupo siya sa may sofa, hawak ang tasa ng kape. Aalis na ako bukas sabi niya ulit. Parang sinisigurado na narinig ko. Oo, alam ko ho. Sagot ko. Gusto kitang pasalamatan. Dugtong pa niya. Napatingin ako sa kanya. Para saan? Para sa lahat. Sa pakikinig, sa pag-intindi, at sa pagbibigay oras sa akin. Sagot niya. Salamat. Dahil hindi mo ako iniwan sa gitna ng paghihirap ko. Sa oras na kailangan ko ng karamay. Ngumiti naman ako ng bahagya. Wala ho kayong dapat ipagpasalamat. Ginusto ko naman yun eh. Umiling siya. Meron. Pero ayokong masira ka. Bata ka pa, Joros. At alam kong darating ang panahon na makakahanap ka ng babaeng para sa'yo talaga. At alam ko sa sarili kong hindi ako yun. Isipin mo na lang na yung nangyari sa ating dalawa panaginip. Panaginip na hindi mo dapat makalimutan. Kinabukasan noon, inihatid ko siya sa airport. Pagdating namin, binuksan ko yung trunk at kinuha ang maleta niya. Tapos tumayo ako sa harapan niya. Joros? Po? Hindi ko alam kung kailan tayo ulit magkikita. Napatango lamang ako. Pero alam mo, hindi ko pinagsisisihan ang nangyari sa ating dalawa. Dugtong pa niya. Ako rin ho, Tita Sam. Hindi ko rin ho pinagsisisihan. Lumapit siya at niyakap ako. Mahigpit na tila ba mamimiss ako. Mag-iingat ka ha? Sabi niya. Kayo rin po. Sagot ko. At pagkatapos noon, umalis na siya. Pagka-uwi ko sa bahay, lalo kong naramdaman ang katahimikan. Nag-iisa ako, wala nang kausap. At eto ako, inaantay na lamang na mabenta ang bahay na ito. Lilipat at maghahanap na naman ng ibang pagkakakitaan. Minsan iniisip ko, tama bang lahat ng nangyari? O kung may mali ba akong ginawa? Pero sa bawat alaala, isang bagay ang malinaw. Alam kong totoo ang naramdaman namin sa isa't isa ni Samantha. Kahit panandalian lamang yon. Hindi kami nagkatuluyan, pero hinding-hindi ako o hinding-hindi ko pagsisisihan ang kung anumang namagitan sa aming dalawa. At habang buhay kong dadalhin ang alaala naming dalawa. Ako po si Joros, at ito ang maiksing kwento ng aking buhay. Kung paano ko minahala ang asawa ng tiyuhin ko sa panahong kailangan niya ako. At sa huli, ang naiwan na lamang ay ako sa isang tahimik na bahay na kahit sandali ay punong-puno naman ang alaala namin ni Samantha.